Pakinggan naman po natin si Torion kung ano bang pinagmumungot niya. Congresswoman De Lima. Yung third endorser, same pa rin si Congresswoman De Lima. So sa third impeachment complaint, we believe that an endorsement is a sacrosanct function. Alam mo, I believe that if you like the video, it will be better for the future. Do you agree? Ha? Do you agree? If you like the video, the future will be better. Aray ko. Ha? Mag-like kayo dyan mga DDS. Tanga-tanga kayo Ha? Mag-like kayo. Because the future will be better. Because heal the world. Make it a better place. Aray ko. Diba? Kaya mag-like kayo dyan mga inutil na DDS. Hindi nakatulala yan. What the filing of a complaint serves as a constitutional filter. It is not a conveyor belt. It is not a process by which you draft complaints, and if you find that the first and second complaint are not so well organized and not so well written, you again endorse a third complaint. That is a violation of the non-forum shopping rule. So dapat na-dismiss na yon. Yung fourth complaint naman, violation din yun sa due process Kasi alam mo, Torion, lahat na lang sa'yo violation. Ha? Samantalang si Kibuloy, binayolate yung mga minor de edad. Aray ko. Naalala mo ba yon? Ikaw kasi, si Kibuloy, hindi mo pinag-aral sa driving school. Ha, Torion? Kung si Kibuloy nag-aral sa driving school, hindi lang siya puro minor. Patayin mo si BBM? No joke. Wala Ayan ang nangyari kay Kibuloy. Barubal, puro minor lang pag nagda-drive. Ayun, kulong. Di ba? Kung nag-aral siya, primera, segunda, tersera, kwarta, quinta, hindi ginagawa ni Kibuloy. Minor. Aray ko. what is good for the gander should be good for the goose. Yung impeachment complaint ni Presidente Marcos was dismissed on the ground of what's called this failure to state ultimate facts, because according to Rule 3, Section 5 of the Rules of Proceedings of the Committee on Justice, the complaint should contain statement of facts which constitute the offense. Yung mga allegations daw doon kay Presidente Marcos, hindi daw yung nag-amount to an impeachable crime of bribery, grave violation of the Constitution. Alam mo, Torion, kahit anong pabulaklak mo, malinaw na malinaw sa taong bayan, walang nilabag si Pangulo because there's no direct, no direct allegation, Your Honor, Mr. Chair. Okay? There is no direct allegation to the President. Because, why? Because, Your Honor, Mr. Chair, they are saying that the President signed the GAA. Yes, because that's the obligation of the President. But where is the anomaly? In the implementation, in the DPWH. Okay? So why, oh why, Diyos ko day? Aray ko. Diba? Natural trabaho ng presidente ang pumirma. Natural. Pipirmahan niya para tayo magka-budget, para maisagawa ng batas. Pero hindi naman pinirmahan ng presidente yan. Walang nagko-connect sa presidente na pinirmahan ko to para ipadala sa'yo ang pondo ng flood control. Walang ganon. Walang direktang ebidensya. Pero si Sara, merong direct na pagbabanta. Patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa, walang double, walang statman, siya mismo sa video. Ultimate Pax. Pati si Sara, ultimate impacts ta. Aray ko.
and other high crimes, no? Kung in-apply yun kay Presidente Marcos, dapat in-apply din yun dito kay Vice President Sara Duterte. That is the mandate of the Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. And then more importantly, dismissible na sana yun, o threshold level. Ang ginawa pa nila, yung House Committee on Justice kasi, tama yun, determination of probable cause, pero hindi dapat na ikaw na yung investigator, ikaw na yung, what you call this, mag-fishing expedition ka na, ikaw na yung magpasa... Ganun, Toryon, bawal pala sila mag-imbestiga. Baguhin natin yung konstitusyon. Baguhin natin yung konstitusyon, Toryon. Baguhin natin. Ha? Ang mag-iimbestiga, konsilor. Aray ko. Diba? O gusto mo, mayor ang mag-iimbestiga? Baguhin natin yung konstitusyon, Toryon, kung gusto mo ganyan. Kung hindi congressman ang mag-iimbestiga o mga representative, mayor na lang. Magsama-sama yung mayor, sila mag-i-impeach. Kasama nila yung vice mayor. Nasa konstitusyon yan. I-endorse ang isang complaint ng congressman. Sino nag-endorse? Si Laila de Lima. Nasa konstitusyon na ang House of Representatives ang magsasagawa ng investigasyon. Hindi natin kasalanan kung si Laila de Lima ay nasa Committee on Justice na membro siya. Wala tayong magagawa dyan. Yun ang problema nyo. Diba? Kung wala kayong ginagawang pagnanakaw si Sara Duterte, hindi naman mapupunta sa ganitong bagay. Pero the fact na sinasabi mo na sila rin ang mag-iimbestiga, sila rin ang nag-file, wala tayong magagawa. Dahil ayon sa konstitusyon, pwede kang mag-file sa tulong ng congressman at ayon sa konstitusyon, pwede kang mag-impeachment sa tulong ng mga congressman. Wala tayong magagawa dyan, Toryon. Ikaw ang nagbabiolate. Ginawa ba nila yun kay Presidente Marcos na impeachment complaint? Hindi. Nagpasabina ba sila doon sa pagdetermine ng sufficiency in substance doon sa kay Presidente Marcos? Hindi. Sino ba? Sino may direct bang ebidensya kay Presidente? Nasaan? Sino? Nasaan? Wala naman eh. Asan ang direkta? Paniniwalaan mo yung 18 Marines? Nag-deliver daw sila sa Paway? Aray ko. Doon pa lang balini. Papaliwalaan mo yung 18 Marines? Nag-deliver daw sila sa Paway? Putik. Pasyalan yun eh. Public place yun eh. Di ba doon pa nga ako nag-vlog? Dapat kung yung 18 Marines po, kung talaga nag-deliver sila kay BBM, accurate. Wala. Wala mapakita. Pinapunta sa NBI, ayaw magpunta. Gumawa muna ng script bago nagpunta. Kaya nga, kung anong in-apply nila doon kay Presidente Marcos, dito rin, nagiging na sila, nag-conduct na sila. Ang hina pala ng ulo talaga ni Toryon, no? Mahina ulo nito. Alam naman niya eh. Kita-kita mo may ultimate pack si kay Sara. Siya mismo nagbanta sa presidente. Yung kay BBM, meron bang ganon? Ubusin niyo ang flood control, no joke. Wala naman eh. Ubusin mo yan. Pipirmahan ko yung GAA. Tapos, wala naman eh. Fishing expedition, na bawal yun. Maski nga mga... Hindi nga fishing expedition to. Ito ay squiding. Squiding expedition. Fishing, squiding to. Puset. Pusit to. At ang team song neto, hawak mo ang beat, yari na ang pusit. Sa bawat galaw nyo talagang nakakaginig. Hawak mo ang beat, yari na ang pusit. Aray ko.
mga corporation na hindi na state doon sa complaint, sinali na nila. So it has become a very expansive investigative process which is no longer within the function of the House Committee on Justice. Kung kulang yung complaint, edi kulang, edi i-dismiss nila. Hindi yung sila na yung magiging investigator, sila na yung nangangalap ng ebidensya. Mali yun. Mali Kung hindi nila yun. in-apply yun kay Presidente Marcos, dapat hindi rin yun i-apply kay Vice President Sara Duterte. Ang amin dito, yes, there should be accountability. But then again, the Vice President already explained everything in the past about what happened with her funds. No, this is a question of constitutional limits. Accountability, questions of accountability should be determined in accordance with constitutional limits such that due process must still be observed. Para sa inyo po ba, attorney, hanggang saan lang ba dapat ang mandato ng Kamara or ng House Justice Sige po. Nandun lang yun sa 1987 Constitution. Ano nga? Dun sa Article 11 Section 3 thereof. Dapat, kung ano yung nakalagay doon sa complaint, i-assess nila sufficient in form and in substance ba ito. E di mag-render na kaagad sila ng report kung meron ngang sufficiency in substance. E di, if there is a need for a hearing for clarification of the matters that are stated in the complaint, well, I may concede that it may be done, but if you will now accordingly subpoena for documents which are not existing in the complaint, you will subpoena for evidences from certain corporations which are not even stated in the complaint, you are already... Mahina ulo. Tignan niyo po, diretso lang natin, mahina ulo ni Tyrion. Ang sabi niya, wala naman daw sa complaint yung mga pinapasampina. Sige, diretso natin. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay. So kaya, yung katangahan nila, huwag nila isisi sa amin. Ikaw ang tanga, Tyrion. Ha? Ikaw ang tanga. Ha? Pag ano po ba, tayo, kapag nirereklamo ka, anong gagawin sa'yo? Nirereklamo ka na nakabangga ka. Nakabangga tayo. Nakamotor ako. Nakabangga ako ng magandang kotse. Expedition na kotse. Diba? Yun ang sample natin. Nabangga ko yung expedition na kotse. Ako may kasalanan. Ako po may kasalanan. Nabangga ko. Sabi nung driver, "Hey! Why you bumping into my car?" Aray ko. Oh, sir, pasensya na po. May hangover kasi ako, sir, eh. Lasing pa ako, eh. You pay my car! You pay the damage! Oh, sir, babayaran ko na lang po yung damage. We go to the police station right now! Okay po. Diba? Pupunta kami ngayon ng police station para ayusin. Pagpunta namin ng police station, biglang, sir, tinanong ka ng police, nabangga ba? Opo, nabangga ko po. Babayaran mo yan, bali 10,000 na lang. 10,000, ito, total po na rin 50,000. Sir, wala po akong pera. Isa lang po akong construction worker. Ano ba trabaho mo? Construction worker. Sigurado ka ba? Opo. Pero manager ako ng bangko. Anong gagawin ng pulis? Anong gagawin? Titignan po yung payslip ko. Diba? Hihingin po requirements yung payslip ko sa investigasyon. Bakit? Doon po nila makikita ang alin? Doon nila makikita ang aking pinanggagalingan ng pera. Tama, mali? Diba? Sa ordinaryong tao na nagtatrabaho, ang inihingi sa atin, payslip. Dahil nandun ang ating pinapasukan ng pera. Doon ang buhay natin. Doon tayo sumisweldo. Payslip, tingin sa iyo sa investigasyon. Para matugunan mo yung pagbabayad. Para malaman nila kung may kapasidad ka ba talaga. Para malaman nila kung kayang-kaya mo ba talaga o nagsisinungaling ka o hindi. Ganun din dito kay Sara. Paano malalaman? Ang gusto ni Tyrion, ilalagay pa yung sa complaint, yung
sampina, ilalagay pa sa complaint yung salin. Tanga ka ba, Torion? Ha? Tanga ka ba? Saan ba pumapasok ang kita ng ng mga politiko? Nakikita yan sa salin. Hindi naman sa payslip. Aray ko. Naturalmente, isasampi na ang salin. Dahil diyan pumapasok ang pera ng mga politiko. Oh, kung ang ordinaryong tao sa payslip, doon nakikita, kung ang ordinaryong tao sa ledger ng kumpanya nila nakikita, kung ang ordinaryong tao sa HR, sa finance, sa marketing, dyan sila kumukuha ng tingnan natin sweldo nila. Oh, kayo, si Sara sa salin. Kaya sinampi na ang salin. Pakabobo naman na ito ni Torion, no? Desita sa Kayanagi, maraming salamat po. Ang gusto ni Torion, nakasulat pa sa impeachment complaint, Sara Duterte salin, maisampi na. Tanga? Kami nagmamasid, bumoto kami ni VP Sara. Ihingin yan sa ombudsman. Ano grave abuse? Aray ko. Kami din, mag-file kami ng kaso. Mahal na mahal namin si VP Sara Duterte. Binoto namin 32 million. Tapos, Anak na wete, kaya hindi pwede mga ganyan drama, Torion. Mahal na mahal si Sara, edi laplapin nyo lahat. Di ba? Ang politiko hindi minamahal, mga tanga. Aray ko. Mahirap sa inyo eh. Ang politiko hindi minamahal, maaaring hinahangaan mo. Pero ba't mamahalin mo? Hinahangaan natin. Si BBM hinahangaan natin. Dahil gumagawa ng maganda sa bansa. Pero yung minamahal, yung nagpapakakulto kayo, iba na yun. Abnormal yun. Patayin mo si BBM? No joke. tusin lang ng ilang congressman na dapat nga sana sila pa yung nag-file ng complaint ha. Dapat neutral sila on the level of Committee on Justice. Sila pa ang mag-determine ngayon kung may Committee on Substance. Ano yan? Sila yung nag-file ng complaint tapos sila pa ang magdidesisyon. Bakit naman sila, ba't naman yung akbayan? Pumalag ba yung iba? Yung akbayan, nag-imbestiga, sila rin nag-endorse ng complaint kay BBM. May nasabi ba yung taong bayan? Kayo lang naman nanay. Ngayon sumisigaw yung baho nyo, mga nana. Yung akbayan kay BBM. Sino-sino ba yung akbayan? Sino-sino ba yung Gabriela? Sila nag-file kay BBM May nasabi ba yung taong bayan? Okay lang, diretso lang yan, nagreklamo sila Pero pag kay Sara, reklamo? Gusto nakaw, ayaw, justice? Gusto nakaw, ayaw, accountability? Aray ko. Huwag tayong bobo dito, Torion. Huwag tayong bobo. Huwag mo lilangin yung mga tao, 32 million, anak ng weting, hindi nyo nga mabuo yung nyo, Gcash na hinihingi ng vlogger nyo. Biro mo yung vlogger nyo, pati yung tao na wala ng pera, sinaid yung pera, hindi na naawa. Basic dictates of fairness and neutrality should have commanded na nag-inhibit muna sila silang nandun, napaka-active. Oo, sila pa yung pinakamaingay doon. Bawal na bawal sana yun. Ginawa nila, anong gagawin ni Attorney Torion? Dekano tayo ng law school, hindi tayo, I could not tolerate that when there is a grave constitutional violation. Maski hindi kami nakipag-coordinate doon kay VP Sara Duterte in our capacity as citizens and taxpayers, we will file it. Nobody can prevent us because it is our right within Article
8, Section 1 of the 1987 Constitution, being a citizen, a particle of sovereignty, we have the right to file that case. Attorney, si Maricel po ito. Pero ang sinasabi po kasi, katwiran ni na Congressman De Lima, ito daw pong ginawa yung hakbang na pagsasampa ng panibagong kaso sa Supreme Court, pagpapakita po na pagiging desperate para takasan ni VP Sara yung kanyang accountability. Actually, binabaliktad lang ni Congresswoman De Lima. You know, I respect her very much. Kaibigan kami. Pero binabaliktad niya ang desperation sa kanila. Nakikita natin dun sa kanila, ilang beses na nila inuulit-ulit ito. An impeachment complaint is personal. Hindi yan institutional. Pati yung mga complaints nila, pagiging DepEd Secretary, hindi naman naka-identify doon kung sinong nakatanggap, sinong bumigay. The basics of... Ang bobo talaga rito yun, no? Hirap na sa pinaggagawa nyo. Hirap na yan, ha? Hirap na ipagtanggol si Sara, oh. Hirap kayo ipagtanggol, no? Ikaw mismo may kasalanan nito, kaya naggaganito tayo, eh. Ikaw ang nagreklamo nung una. Ngayon, ayaw-ayaw. Cause of action, who, what, when, where, how. Wala doon sa kanilang complaint. Tapos ibalik pati yung COA. Nagsabi na wala namang definitive allegation doon which would link VP Sara Duterte to any wrongdoing. Binabalik. Sila ang desperate, hindi po si VP Sara or yung mga supporters ni VP Sara. Pero hindi po ba ito delaying tactics? Tama. Kagaya po ng No. pinangabahan Delaying ng- tactics na naman yan, Toryon. Tigil-tigilan mo kami. Delaying tactics yan. My God. ng No, kongresista. no, the 1987 Constitution is there in order for us to have a constitutional watchtower. In order to have a conscience of watchtower. There are contours upon which we should not transgress. There are limits upon which we should not defy. If you defy the contours of the 1987 Constitution, the limits within which the House of Representatives should conduct its role under the 1987 Constitution in impeachment process, then the citizens as particles of sovereignty have the right to bring it to the Supreme Court in order not to dictate upon the House of Representatives to do what it should be done, but in order to allocate constitutional limits, and that what we are doing. Pero ang ipinupunto rin po kasi ni na Congressman Ridon, eto namang pagpapasabpina ng mga dokumento na pinasabpina nila, clarificatory at saka within the bounds of law. Kumbaga, Tama. bahagi rin ng kanilang mandato bilang bahagi ng Kamara. Maling-mali po yun. Oy! I'll give you a clear example. In Article 5 of the 3rd Sabalya complaint, it invokes unexplained wealth and non-disclosure. Oh. It alleges that the respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. That can be found in paragraphs 285 and 290. In the 4th complaint of Cabrera, Article 5, it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions, and inconsistencies in SALN, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and asks for bank records and forensic accounting in paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Anong ginawa nila? Nagpasabina sila, overbroad masyado, covering 2007 to 2013. Ano ba masama doon? Kahit 1987 yan. Kahit 1989. Kung wala kang tinatago, Toryon, bakit? Ano problema? Kung hindi tinago ni Martires yung SALN ng Duterte, wala naman tayo dito ngayon eh. Sisihin mo si Duterte dahil pinatago niya yung SALN. Di ba? Sisihin mo si Duterte dahil pinatago kay Martires ang SALN. Ngayon na naglalabasan yung SALN eh. Sabihin mo kay Martires, bawal yung ginawa niya. Siya ang sisihin mo. Dahil tinago niya ang SALN ng especially Duterte. Tapos kayo magrereklamo kayo na magrereklamo kayo na, ba't gano'n? Ba't pati yung SALN ng matagal na? Natural! Aray ko. Tama po ba? Bakit po tayo matatakot? Di ba? Bakit tayo matatakot? Kung matagal na,
Kung wala ka talagang ginawa mo yung trabaho mo, hindi ka nagnakaw sa taong bayan, ano problema? Ang saliin po, hindi kinakatakot yan. Tandaan nyo. Ang saliin po, hindi kinakatakot yan. Bagkos, dapat maging proud ka pa. Bagkos, dapat ipagmalaki mo pa. Eto, wala akong kinuha. Eto, maayos akong tinrabaho. Oh, maayos akong nagtrabaho. Oh. Hindi. Takot na takot sila. Ba't mo naman dun? Ba't ka naman dun? Ang takal-takal na. Pegador, wala kang gawa.